Romualdez, di ba? Kailangan naman, seryosoy naman ni Congressman D. Itong role niya as President BBM's champion. He's the President's champion. He's the whip. Di ba? You all toe the line. Walang kickbackan. Na lang. Mr. Speaker, the people will not put up with this. Imagine the next 3 years when every week you will have rallies. Imagine that. Imagine that scenario when other countries like Korea will no longer lend money to the Philippines. They will no longer send aid because our congressmen will just pocket it anyway. Because we have weak government institutions. And therefore, they will demand. Ba? Yung 1.08 billion na mga flood control funds yun, that's for climate change, climate change related funding yun. Kaya, all over the world, di ba may mga treaties on climate change? Ano sasabihin nila? Yung Pilipinas? Pilipinas, huwag niyong bigyan yan ng mga funds na aid or grants for climate change. May pera naman pala. The so far-reaching effects talaga to. No, global. You always look global. You always look at geopolitics. Right. Hindi na pwede ito. So hindi na pwede na si Bongbong Marcos when he goes to the ASEAN, very soon, meron na naman ASEAN, these other leaders will look at him that, this man is weak. Ano natin? 3 years, si BBM, he still has time to reform. Diba? So, kung nilagay bagong speaker dyan, make sure na may marching orders yan na tunay for reform. Diba? Yung mga senador, mostly they're on their own. You know? Pero, ang ano ko, they say have 3 years. Yes. Kung ang gusto niya, priority bills. Priority bills ko, amend the party list system. Pass the anti-dynasty law. Pass the zero infrastructure budget for districts. Change the term, shorten the term of the representatives in the House of Reps. Mga ganun. Make a permanent commission on anti-corruption like Indonesia. Di ba? Sabi niya, may ombudsman, may prosecution yun eh. Yung investigation commission na ilalagay mo dyan na hindi natuloy during GMA's time. It was supposed to be Chief Justice Davides, hindi natuloy. Yung mga ganun, yung mga reforms na pagka 3 years sasabihin natin, ay salamat. Salamat naman at itong election na itong 2028 ay talagang the will of the people. The will of the people dahil wala nang vote buying. Okay. Wala ko, no other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng representatives. I got your word. Tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di ba kayo nahiya niyan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nagdadamay yan? Stop it! That's the Romualdez get. Right? But, do you trace any flood control funds in his name? Wala, di ba? Except, sabi ni Meow, Congressman Kiko Barsaga na wala naman daw baha dun sa Dasmariñas for 20 years. Biglang siya ang caretaker, si Romualdez, ay may flood control funds na ang district ni Pids Barsaga. Sama ko rin yan, Mayor. Sabi ko sa 3 na lang kami buhay. I was the youngest. Do you think that something will come out of this? Yung talagang real change that's palpable, that's visible. Number one, dapat yung investigation niya, tuloy niya. So, sama niya si Romualdez kasi, bakit si Saldico lang? Hindi naman gagawin niya ni Saldico kung wala yung boss niya. Di ba?
na bibisigahan lahat at kasuhan lahat. Maganda na yung ginawa ni Secretary Dizon sa DPWH, pinasuhan niya sila. At ng mga engineer doon. Yung lifestyle check niya is really for the purpose of gathering evidence. Diba? Sa customs. Bakit hindi niya rin tingnan ng customs? Bakit? Meron ba tayong mga friends yan sa customs na hindi natin pwedeng galawin? Customs. Parang nagpapahiwatig ka na meron siya mga meron. friends. So, ang ano ko lang, kung talagang seryoso ang presidente, gawin niya sa lahat ng agencies of government. Kasama na ang customs. So, hindi lang DPWH. Ay, hindi. Pero malawakan masyado yan. Kailan natin makikita yan? 3 taon pa naman eh. Kaya pa niya. Kaya pa yan? Isang utos lang yan. Kita mo, isang utos niya lang. Di palit ang speaker. Sabi ng mga congressman, we reiterate our support for the leadership of Romualdez, sabi ng Negros Occidental congressman, except the 2 congressmen Benitez, Javi and Albi. Sa isip-isip ko, parang nakalimutan ng mga ito na si BBM ang naglagay sa inyo dyan. Hindi ba BBM money kinampanya nyo dyan against Lenny? Kalimutan nyo na. Kaya I came out in Negros, Digicast, na I support the call of Congressman Albi Benitez to end corruption in the country. Diba? Sabi na, si Rowena Guanzon, pag nag-upo yan, mangurakot din yan. Hindi, iupo mo ako. Tingnan natin. Diba? Kaya nga ako ayaw pa upuin ni Romualdez eh. Alam niya. Maaga pa siguro ako naka-privilege speech dahil alam ko na yung 3%. Eh, anong gagawin niyo sa akin pag sinabi ko? Sumi, privilege lahat ang sasabihin ko dyan during a session. Kahit sabihin ko, kawatan kayo lahat dito. Maybe they'll call a recess, but I already said it. Do you think that the government, the administration right now, or the Congress right now is more corrupt than the past Congress? Of course. This one is the champion. This one gets the trophy of trophies because tinuruan nga sila ni Romualdez eh. Ito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Takot sila. Ito, pinsan niya, sagot mo kami, boss, ha? Di sila takot. Di ba? Kaya, itong invention na ito ng insertion fee at flood control at rock netting, ito, tingnan nyo mabuti, you trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022. But of course, this kaya started in 2016. Anong sabi niya? Started to get their billions. Anong sabi niya? 2019. Tinanong siya. Bakit nung panahon ni Digong wala kang ganun? Wala naman po nanghingi nung panahon ni President Duterte. Well, sabi nila edited daw ang kanilang testimony sa House. Sino may sabi? Dahil ang Blue Ribbon Committee Chairman nun, si Senator Marcoleta. Paano niya na-edit yun? May affidavit yun. Yun ang... Ako, abogado kasi ako eh. Sabi kayo ng sabi dyan, pero anong nakalagay sa affidavit? Di ba yan marunong magbasa yung diskaya na yun bago niya pinirma niya? Tagalog pa nga daw yun eh. Kung English yun, siguro sabihin mo pa, hindi siya gumawa nito kasi itong taong ito does not really speak English. Tagalog. Ang sabi nila, yung notaryo daw, expired. Ito naman talaga si Congressman Redon. Parang hindi naman kita estudyante. Paano naging expired yung notaryo? Yung mga notaryo is until December, ganyan. At saka you know the rules. Kahit expired yung notaryo, peke yung notaryo, valid ang dokumento ko. That's the Supreme Court rule. Naman, trying so hard naman to discredit this kaya. Sino pa ang lalabas na whistleblower kung ganyan kayo? Uy, pag-usapan natin yung whistleblower. Pwede ba maging whistleblower yung mga kumitang mga kontratista? Why not? At pati sila Bryce Hernandez. Why not? Rin. Hindi naman siya whistleblower, si Bryce. Kasi it was under oath na naipit na siya. And then she's saying this thing. Pero ngayon, gagawing state witness. Ang whistleblower talaga is this kaya.
Kasi si Diskaya was not even yet responded in anything, pero decided decided to tell. So what about So state the witness? Diskaya should be Pwede yan. protected by the laws on whistleblowers, and there's an ombudsman rule on immunity. For whistleblowers. Yeah. And what about state witness? Pwede bang mag-state witness yung mga katulad nila Bryce Hernandez? Yes, since they are not the most guilty. Si Bryce naman, taga-dala lang yun ng pera. Kahit na bilyon yung dinala. Inuutosan nila yun magkasino para mag-money laundering. Kaya siya nagkakasino, sinabi ko na to eh. Let's say 500 million ang binigay sa kanya. Chips. Balit niyan chips. Patalo siya 100 million. Cashback niya. Chips back 400 million. Bigay sa kanya cheque. O let's say sa different checks. Deposit niya in several bank accounts. Di malinis na. Money laundering. Kayo naman, hindi nyo agad nakita, it's not his gambling. It's the question, why was he gambling? If he has $500 million, why will he even gamble? Because he was told to lose it in the casino so that they can money launder the rest of the money. Pero bakit siya may Lamborghini? Sino? Si Bryce Hernandez. Well, he got to share. But he's small fry. Let's talk about the Secretary of DPWH, Bonoan. Why did you just resign? Why are you not responded in these cases? Well, he will be now. He should Because be. Ping Lacson named him already. Hindi pa siya marunong mag-mathematics. He should be, you know. It's gotta be a crime, you know, if you don't know how to do math. And you're Secretary of DPW. Do you think that we will see big names actually jailed, Well, you know, convicted, put in bilibid for plunder? in 3 years, Yeah. kung talagang gusto ni Bongbong, why not? And then he can leave the presidency with head high. And What should he I will be the do? first to lead the standing ovation outside of Malacanang. What should he do? Oh, for that's that to very happen? easy. All he has to do is, well, he already told DPWH. And then yung lifestyle check niya for evidence. It's very easy if you're president. You have control of all the government agencies. Pero ang daming nare-reverse eh. Mako-convict sa Sandigan Bayan, pagdating sa Court of Appeals, wala na, reverse na. That's due process. Minsan nga sa ombudsman, okay. But that's the rule of law. Well, kaya nga, how do we know? So the evidence. It's the evidence gathering But that that's will crucial. take time. That's a thing. Yeah, but he can start. That's his job. Do we expect Bongbong Marcos to make miracles? No. But I should expect him every day to work on this. Every day. How this will all wrap up. How I want it to wrap up is, I want this to be a stage for the next reform. And I hope VP Sara is listening because she's the woman to beat. Because ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalokohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Ngayon, hindi na. Kung 3% siya noon, kayo baka minus 30% na siya. So, hindi na siya makakatakbo. At ayaw na ni BBM sa kanya, obviously. So, sino ang kandidato ngayon ni BBM? Diba? So, now, the left, kaya Bayan, Makabayan, the other parties, Liberal Party, will now have a chance. Diba? Oh, diba? So, kasi weak na yung kandidato ni BBM. Diba? Kung sino man yun. I heard it can be Remulla, the guapo one. Or they can have an alignment. Diba? It's not impossible for the left to go with Marcos, but tatawanan ko kayo. Bakit? Kung Marcos kayo, anong ginawa ni Ferdinand Marcos sa inyo ng martial law? That's very funny if you align with BBM. But, again, BBM is not going to run for president anymore. So it will depend who his candidate is. So what will happen? Romualdez is out. It's the stage
for reforms in the next term. And I hope VP Sara is listening. Because this is a serious, extraordinary stage in Philippine politics. The people are sukang-suka na sa corruption. And she has the character na matatakot din yung mga tao niya sa kanya, na mangungurakot sila. Parang si Digong. Yung confidential fund na yun, set up yun. Binigyan siya confidential fund, hindi sila marunong mag-liquidate. Never mind that. But this should be the stage for reform. So whoever runs, sana, ay mag-commit naman sila sa taong bayan na walang corruption sa term namin. Just keep on fighting. Just keep on having the fire for your country. Kasi wala na. Wala na. My generation is, wala pa, sunset years na kami. Ano pa ba ang mabibigay namin sa country? Ano pa ba? Yung iisipin mo, ang mayayaman. Magkano ba talaga ang sukdulan niyang yaman nyo? Talagang, it's really, even the families should be, bakit noon natuto naman ng mga mayayaman na hindi ganyan ang luho ng mga anak? Noong araw, hindi naman ganito.